O, diba, Arn? Okay. Okay. May tinitinda ka na naman dyan, ha? Wala, tinitin ko lang yung tubig. Oh, shit. I love it. Pero diba, tulad ng pinangako natin, Arn, sa ating mga kapuso, ay tuloy-tuloy pa rin po ang summer outing natin sa unang hirit. At syempre sa mga ayaw lumabas ng Maynila, ayaw mag-drive na mahaba, meron kaming solusyon dyan. Tara na sa isang resort na malapit-lapit lang sa San Mateo Rizal. That's right. Kaya ito na po si Drew. At ang maganda, hindi lang naman napakaganda ng lugar, kundi meron pang tips na ibibigay sa atin si Drew kung paano maging eco-friendly sa ating pagbabakasyon. Di ba, bro, Drew? Yes, Drew, go! Hi! Hi. Hooray! Good morning mga kapuso. Nandito po tayo ngayon sa Green Nature Park dito po sa San Mateo Rizal. 30 to 45 minutes away from Quezon City. I'm sure marami sa inyo naghahanap ng lugar o resort na pwedeng nyo magstay during the Holy Week na hindi lang po mura, hindi lang po malapit, kundi syempre kahit paano mag-enjoy kayo sa'yo. Amenities, katulad na lang ng sinakyan kong train ride that goes around the resort. Bukod pa dyan, makikita nyo po ang 4 swimming pools na pwede mag-enjoy, hindi lang mga bata, pati buong pamilya. Meron din silang 2 giant slide. At malamang marami sa atin mag-enjoy mag-swimming at kakain malapit sa swimming pool or dito sa resort. Kaya nga, how can we be eco-friendly habang nag-enjoy? Kaya kasama natin ngayon si Mr. Ray Palacio, Project Coordinator and of Eco Waste Coalition. Sir, ano ba yung mga eco-friendly picnic tips natin? Gandang umaga, Drew. Kung titingnan natin itong mga nakalagay dito sa ating mesa, no? Una pa lang, bago tayo pumunta doon sa ating pagpipiknikan, siguraduhin na agad natin na yung ating dadalhin ay hindi lilikha ng additional pa na basura. Katulad nitong ating mga makikita ngayon, yung ating pagkain, meron na tayong sariling plato rito. Nagdala na rin tayo ng mga kutsara, tinidor, baso, pati yung ating inuminan, no? Ngayon, kung minsan hindi talaga natin may iwasan na bumili ng mga dagdag pa na gusto natin kainin. Bottled water. Bottled water. Bottled water, kung wala tayong makukuha ng talagang malinis na tubig, siguraduhin lang natin na ito ay maire-recycle natin matapos natin gamitin. Pwedeng ibenta ito sa junk shop, no? Ganon din itong mga makikita natin, ano? Anong gagawin pag sabihin natin gamit-gamit nila? Marami dyan na gamit-gamit yung plastic bags na galing sa supermarket, ganyan. Oo, hanggat maaari nga. O dali na lang uli nila yung plastic bag nila, doon na lang uli nila ilagay yung kanilang pamimilhin. Okay. No? Meron ako nakikita dito parang pang sunscreen ba yan, sir? Ito yung mga kung ano-anong mga pinapahid natin pagka tayo ay nasa mga swimming pool. That's right. Kung pipili tayo ng ganyan, siguraduhin natin na wala yung mga toxic chemicals, natural, organic. Piliin na lang natin, nakalagay naman yan sa mga label. Okay, thank you so much, Ray. Maraming salamat from eco-friendly to fashionista. Mga borloloy or accessories for girls sa pagbalik namin dito sa Green Nature Park sa San Mateo Rizal. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng tamang asim na sukang Silver Swan. Timpla ng chika sa umaga, huwag nang i-skip pa. Binibining Pilipinas second runner-up Nicolette Henson, ano kaya ang na-feel ng pasahan ng Binibining Pilipinas Universe Crown? Fusion at Rochelle Pangilinan mag-showdown sa Party Pilipinas. At first reality sitcom na Pepito Manaloto, wagi sa ratings. Served hot sa inyong breakfast, maaga at instant showbiz balita. Intriga Express. Alam naming tuloy ang inyong pag-impake para sa inyong pag-alis for a long summer vacation o kung hindi man ay para sa paggunita ng Holy Week sa probinsya. Baka meron kayo nakalimutan ilagay sa inyong mga bag, di ba? Naku. O eto, may pabaong kami yan para sa inyong road trip at maaga natin chika ang bibigay namin sa inyo ngayon. Etong unang-una, Binibining Pilipinas second runner-up Nicolette Henson, mixed emotion sa pagtanggap ng corona. Bagamat pressured, masaya naman daw at excited si Binibining Pilipinas second runner-up Nicolette Henson sa pagkakataong ibinigay sa kanya na i-represent ang bansa sa Miss Universe. Siya kasi ang opisyal na kakatawan sa Pilipinas sa
sa nalalapit na Miss Universe pageant ngayong taon. Ito nga ay matapos bawiin ang corona mula kay binibining Pilipinas Universe Venus Ra, bunsod ng issue ng kanyang totoong nationality. Hindi rin naman pinayagang sumalang ang first runner-up na si Diane Nesho dahil na-discovering, or actually 17 years old pa lang siya at the time of the Miss Universe competition. Mixed emotions daw nararamdaman ngayon ni Nicolette sa nangyari dahil itinuturing niyang best friend si Venus. Ayon pa kay Nicolette, anuman ang mangyari, mananatili silang magkaibigan ni Venus. Super love ko siya. I know na yung friendship namin hindi maapektuhan ng kung ano man yung mga rumors or ano yung nangyari, because we really value our friendship. And